Tama yung hula natin. Dalawa na lang yung natira sa mga luxury cars ni Sara Diskaya. Sabi rito, only 2 of 12 Diskaya-owned luxury cars found in raid. Paano naging 12? Kasi sabi sa balita, 12 na lang na luxury cars. Ayan o. Pero, dalawa yung naabutan. Naging mga ghost na rin po. Ghost luxury cars. Kanila mismo ibinigay natin ng istorya, apat na po yun. So, hanapin natin kung talaga yan. Minimum, 28 yung sinabi sa Minimum Committee sa hearing na ginagawa ni Senator Bagdare. Di ba may 5-minute response, mga kababayan? Hindi yata na-implement na ngayon kasi iba na yung PNP chief, sinarta test na, hindi na si General Astig Nick Torre. Kaya naabutan dalawa na lang, mga kababayan. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo sa ating podcast, Live with Dante M. Tama yung hula natin. Dalawa na lang yung natira sa mga luxury cars ni Sara Diskaya. Nangawala dun sa garahe nila, mga kababayan. Nang punta ng mga taga Bureau of Customs kaninang umaga, di ba yan sabi ko sa inyo, mula 40 naging 28. Nabawasan na agad ng 12. Pagkatapos yung 28, sabi 12 na lang. Pero ang 12 na lang yung luxury cars. Pero ang nakita doon sa garahe, dalawa na lang, naabutan, tinakas na siguro. Sabi rito, only 2 of 12 Diskaya-owned luxury cars found in raid. Paano naging 12? Di malinaw doon sa pagtatanong, mga kababayan, sa Senado ni Jingoy Estrada kung ilan. Sabi, 28. Una sa interview kay Julius Babaw, 40 daw yung luxury cars nila, pinagmamayabang, pinagmamalaki niya. Tapos sa Senado, sa Senate investigation, naging 28. Sabi natin kanina, baka pagdating ng oras, dalawa na lang. Yun na nga po yung nangyari. Kasi sabi sa balita, 12 na lang na luxury car. Ayan o. Pero, dalawa yung naabutan. Naging mga ghost na rin po. Ghost luxury cars. Mula sa 40, naging 28, naging 12, naging dalawa na lang. The Bureau of Customs found only 2 of the 12 high-end vehicles that it flagged in its records when it traded on Tuesday at the office, a compound in Pasig City of Sara Diskaya, one of the biggest contractors of the Department of Public Works and Highways. Sabi dito sa balita ng Bilyonaryo News, armed with a search warrant, BOC agents along with Philippine National Police, personnel and barangay officials inspected the premises of St. Gerard Construction, General Contractor and Development Corporation in Barangay Bambang. The raid was carried out a day after Diskaya admitted at the Senate Blue Ribbon Committee hearing that their family owned 28 luxury cars. Pakonti ng pakonti. Ano yan, theory mo, Mr. Maravillas? Kung hindi itinakas, pinamigay na sa mga, kung may corrupt na taga-customs, baka kung pinatago na sa taga-custom mismo. Biglang naging dalawa na lang, pakaunti ng pakaunti. Sabi dito, base po sa mga records ng Bureau of Customs, ito po yung wala kaming nakuha na verification na import entry. Meron kaming probable cause na baka hindi nabayaran ng tama yung import duties and taxes. Sabi po ni BOC Chief of Staff Jacob Kasipit sa interview. Sabi niya, agents spotted only 2 vehicles at the property. Nakita na lang po, isang Maserati Levante and isang Land Cruiser na LC300. You see, naging mga ghost luxury cars na po. Biglang natunaw po, mga kababayan, nag-disappear bigla. Yung iba po, hindi po namin mahanap. Wala po kaming nakita rito, sabi ni Kasipit. Adding that the BOC was now cross-checking the registration and import entries of the vehicles to determine whether the correct duties and taxes were paid. Sabi ni Kasipit, the Diskayas were not around during the operation in that the raiding team was only met by a company representative. The BOC tried to implement the search warrant twice on Monday night but was barred from entering the compound. Nakatunog, mga kababayan. Malamang yung kanyang mansyon, pati yung opisina, mga kababayan, may sikretong exit, nakatakas na.
naitakas na yung mga mamahaling sasakyan. Baka kung saan na pong mga bodega, iginarahe. Kasi baka tama yung duda. Baka karamihan mga smuggled po. O dinaya yung walang binayaran na import duties. This morning, we went again to serve. Di naman po nag-resist ang may-ari ng property. Pinayagan po kaming pumasok. Currently, nag-iikot po kami at in-inspect yung nakaparadang sasakyan para malaman natin if may lumabag sa batas, if may di nabayaran na buwis at kung sa kanila po nakarehistro. Among the 12 vehicles under scrutiny are Cadillac Escalade, Toyota Tundra, Toyota Sequoia, Rolls-Royce, Mercedes EMG G63, Mercedes-Benz G500, and another Toyota Tundra pickup. Kasama pa sa iniimbestiga yung isa pang Toyota Land Cruiser LC300 3.3 V6, 2 Lincoln Navigators 2021-2024 models, Maserati Levante Modena at yung Bentley Bentayga. Hindi na po naabutan. Itinakas na sa Mala Mall na garahe. Yung binakita, mga kababayan sa interview ni Corina sa ni Julius Babaw, biglang nag-disappear, mga kababayan, yung mga mamahaling sasakyan ng pamilya Diskaya. Ito yung interview, mga kababayan, ng mainstream media. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na isilbi yung search warrant na tinulong sa atin ng Judge ng Manila, si Judge Carolina Casiano Sison ng Manila. So sa pamamagitan ng kapangyarihan ng isang valid o isang tamang search warrant, nagawa natin yung ating tungkulin upang tingnan kung talagang nandito yung mga sasakyan na luxury vehicle. Kailangan naman po ng mga may-ari, may mga luxury vehicle sila. Ngayon, sa pag-amin nila sa Blue Ribbon Committee, 28 yun, ang subject yung search warrant dahil kailangan niya ng eksaktong informasyon. 12 yung subject ng search warrant, subalit ang hinahanap natin ay 28. At doon sa social media post, doon sa kanila mismo ibinigay natin ang istorya, 4 na po yun. So hanapin natin kung talaga yan. Minimum 28 yung sinabi sa committee yung sa hearing na ginagawa ng Senator Marcoleta. Sumusuporta tayo dyan. At itos din ang ating Pangulong Bongbong Marcos na pagtigilin namin na tingnan lahat ng mga na-involved sa nangyayaring alleged blood control scandal, blood control mess. So titingnan natin lahat ng personalities doon. Nagkataon, dito tayo una nakakuha ng search warrant. Ngayon, binibigyan naman natin ng tamang pagkakataon ang mga may-ari, ang Diskaya family, na ipakita sa Bureau of Customs o kanilang mga team. Pag nakita naman natin ang tama at kanilang pinagbayaran, yun ang interest ng Bureau of Customs. Pag kulang yan o kung may difference sa papel, magkakaroon po ng problema ang pamilya at kung mapapakita naman nila na talagang sila ay buyers in good faith, meaning binili lang nila ito sa isang dealer o ahente, doon naman kami pupunta upang doon namin kuhanin ang mga tama na dapat magpapatunay na tama ang kanilang pinagbayaran sa ating bibiyat. Ako sa pamilya Diskaya is wala po, yung representative pa lang po nila. Commissioner, sa labing dalawang sasakyan. Sa labing dalawang sasakyan. Ang nandito sa loob ngayon, yung sa nasa warrant natin, 2 out of 12. Pero may Dalawa na lang po natira. Yung 2 isang cruiser. At yung hindi kasali sa warrant, kailangan din namin ngayong investigahan yung Escalade, no? So, kung imported yan. Ngayon, at gagawin po namin yan. Yung dalawang sasakyan na naririto, anong mangyayari doon, Komisyoner? Titingnan na natin yung mga dokumento niyan. Again, i-investigahan nila kung tama ba ang nabayaran niyan sa pamahalaan. So, hindi ho i-sisure ng hindi pa. May procedure po yan. Sa ngayon, ang proseso po dito, Bureau of Customs po kami. No? Ang interest po namin ay kung nagbayad po ng tama at kung mayroong mga nalabag sa tinatawag natin yung Customs Modernization Act, yan po yung batas. Kung mayroon dyan na violation o paglabag
gagamitan po natin kasama po yung criminal violations. Subalit sa ngayon, binibigyan po muna natin ng benefit of doubt na nagbayad po ng tama. Kaya sa pagkakataon po ang pamilya, na ipakita sa amin muli ang kanilang mga dokumento, kami very professional, objective. Kung yan ay nagbayad ng tama, wala naman po dapat na problemahin po ang pamilya. Subalit kung yan ay may kulang sa pagbabayad, hahabulin po natin at may mananagot. Mag-hold na ngayon, sir. Hold yan. Lahat din ang exits dito sa compound, sa pagtutulong po of course ng Philippine Coast Guard, ng local police ng Pasig at ng Bureau of Customs. Hindi naman po na yan lalapasan. Sigurado po yan. At kagabi rin, mag-usap din kami ni General Nantates, full support sa atin ng Philippine National Police. Dahil again, ang attention na ito at ang galaw na ito ay sang-ayon po sa kagustuhan ng ating Pangulong Bongbong na dapat yung panahon ng Bureau of Customs, lahat po nung nababanggit po sa investigasyon, sisipatin po natin sa interest namin kung mayroon po silang mga ipinuslit ng mga luxury vehicles at kung mayroon pa pong iba silang posibleng na smuggle na parte po nung kanila. Ang palugit po ninyo, Commissioner, ay hanggang sa huli ng masarang kailan. May tumembre mga kababayan, yung PNP, iba na mga kababayan pa naman yung PNP chief ngayon. Hindi na-implement yung 5-minute response. Di ba may 5-minute response, mga kababayan? Hindi yata na-implement na ngayon kasi iba na yung PNP chief. Sinarta test na, hindi na si General Astig Nick Torre. Kaya naabutan, dalawa na lang mga kababayan. May tumembre siguro. O siyempre, napag-usapan doon sa Senate hearing, talagang naisip nila, kailangan na niya itago na natin ito. Malamang, last week pa, itinakas mga kababayan, o baka matagal na, ng kontrobersya after na magplano ng Senate investigation sa flood control. Malamang itinago na po. Kasi matagal na yon yung interview ni Julius Babaw at saka ni Corina Sanchez. Last year pa yon inakontrobersya. Kaya malamang matagal na nilang itinago. Dalawa na lang yung natira. You see? Pero sabi po ng customs, hanapin nila. Sila mag-comply, paano ang mangyayari? Actually, mamaya lang, titimbre na namin sa akin. So, hindi na po maganda yan. Kasi pag nakita kayo sa kalye, huhuliin ipa-flag down po yan. Delikado po yan. So, hindi naman po ako nagbibigay ng palugit hanggang bukas. Dahil mamaya lang, titimbre na natin po sa grupo nila. Katimbre na. Yung bukas para lang mapabilis din kasi naintindihan naman natin yung buong pamilya sigurado ko na may problema na rin naman yan. Mas maigay mag-focus na sila sa issue sa construction ng flood control project. Sa halip na dito pa sila na dating pagkapay problema nila sa mga luxury vehicles. Sir, may sabi na ba ang DOC naman kung sila ng post? Ano? Just for the record, bakit ngayon na po kinuha ng post? Nag-apply po kasi tayo ng search warrant. Sa pag-apply kasi ng search warrant, kailangan kompleto yung dokumento. Ang kasunod dito, magre-report din kami sa judge kung ano nangyari. Kapag maganda po yung pagkulang sa judge na positive po, in this case positive, kulang nga lang, matutuwa po yung judge. Tama rin yung kanyang support at decision na magbigay ng search warrant. Pwede po yan, siyempre magagamit ang judge. At hindi rin kayo bibigyan ng search warrant kapag kulang-kulang po yung shot ko sa application. Binuo po namin yan, may survey yan, invento kami yan, may documentary research, may pagtutulungan sa amin. Sinimula namin yung trabaho ng Martes kasi dahil wala tayong pasok ng Lunes. At totoo niyan, inisip ko na para matulungan ng Blue Ribbon Committee at of course para masinigyan ng gusto ng ating Pangulong Bongbong Bato, inisip ko po mismo na mag-issue na lamang ng letter of authority na kapangyarihan naman ng Customs Commissioner. Kaya lang, pang-ayon ko sa mga nakulang-ulang, ito po ay tahanan at subalit sa itsura naman, ito yung mga naman commercial establishment. Kaya lang, binibigyan talaga ng proteksyon ng ating saligang batas. Ang tahanan dapat i-respeto po natin yan. Kaya mas mabuti po sa aming lahat na apply na search warrant. And then bukod sa posibleng tahanan na ito, although commercial din naman, no? Para kasi gamitin ng letter of authority ng Bureau of Customs Commissioner, dalawang bagay dapat yung presidente na magagamit namin ng LOA. Una-una,
kung publicly nagtitinda ng smuggled items yung subject. In this case, Vizcaya. No? Kung sila ba ay nagtitinda, in this case, ng luxury vehicles. Pinasok doon yung definisyon. Dahil ito yung mga personal nilang gamit. At hindi naman natin pwedeng lukuhin ang korte upang makamuwala ng search warrant ay sasabihin namin binibenta nila. Hindi naman po tama yun. At hindi po namin gagawin na magsinungaling sa korte at yan ay dapat sa hustisya po ng ating bansa. Hindi rin po yung maganda sa mga ng Vizcaya family at sa institusyon po. Pangalawa, para magamit po yung LOA, kinakailangan yung mga luxury vehicles pa na paninda ay nakatago sa isang warehouse. Ako tingin ko mga kababayan, hindi na makatulog itong pamilya Vizcaya. Patong-patong na problema po yung napasukan nila. At siguro, pati yung ibang mga kontraktor, magpalabas na po ng lookout sa immigration. Baka magsipagtakas na ito mga kababayan, mag-ala Harry Roque. Pero si Harry Roque po, napagod na yata. Gusto nang sumurrender, umuwi na dito sa ating bansa para harapin na lang yung kanyang kaso. Malamang iyon din ang kainatnan. Mga kababayan ito, mga contractors, lalo na itong pamilya Vizcaya. Yes, sabi dito ng mga netizens, bininta na nila lahat last week, pinambayad sa mga kontak sa Congress para makalusot sa investigasyon. Nalugi pa nga sila. Dalawa na lang natira po. Sabi ni Rodilio, nabantay sa lakay na kayo. Sabi ni Pamela, it's too late na kasi. Siyempre, nakapaganda na sila. Magkakakunik yan. May 2 cents. Abra, kadabra, magic. Sabi ni Tesby, magic, biglang nawala ang mga sasakyan. Sabi ni Abe's, 2 years late yung raid. BOC talaga. Sabi ni Annalisa, of course, may nag-warning na agad sa kanila na kabagang nila sa gobyerno. Kaya naagapan agad na itago. Sabi ni Paradiger, magic na. Sabi nila sa langit ang kotse. Sabi ni Emma Naranjo, bakit nila tinago? Ibig sabihin, galing talaga sa nakurakot nila. Malamang may mga pinalusot lang. May mga ghost projects nga. Sanay mga kababayan sa ganyang gawain. Ano pat yung mga luxury cars. Yan kasi pinagyabang, pinakita pa sa video ni Julius Babaw. O di, alaman ng buong mundo. Siguradong sising alipin ngayon si Sara Vizcaya, yung mag-asawa, kung bakit pa sila nagpa-interview kay Julius Babaw at saka kay Corina at pinakita yung palasyong, talo pa nga yung palasyo sa mamahaling mga gamit sa kanilang mansyon. At talo pa yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga luxury cars. Imagine, 40, tapos naging 28, naging 12, ngayon 2 na lang. Sabi ni Lintag Santos, isa lang ibig sabihin yan, ang 2 iniwan nila na sasakyan, yun lang ang legal at may papel sa lahat ng unit nila, kaya malakas loob nila iwanan. Sabi ni Ann Bilangel, nakalatag na plano nila eh. Sabi ni Alvin, kung nagnakaw ng bigas at mangga, huli agad. Yan, may preparasyon para maialis bago mahuli. Sabi ni JB Aguila, wala na, nailipat na mga sasakyan, ang bagal kasi. Sabi ni Javier Patrick Chowa, ina-announce nyo bawat galaw nyo eh. Sino kayo? Naruto? Sigaw ng rasingan? Sabi ni All Voices, mga smuggled cars na wala. Sabi ni Ann Bilangel, habang ginigis sa'yo, baba niya, yung isa, tinatago yung ebidensya. Sabi ni Rina, naitago o naibenta. Yung bumili dapat imbestigahan din. Sabi ni Leticia, yung evidence sa interview ni Julius Baba. Sabi ni Alvin, kakainis naman, wala na yun ba talaga yung Rolls Royce? Aarborin ko pa naman yung payong. Sabi ni Mulam, napamura siya. Na BOC September 2024 ba na ipagyabang ni Vizcaya 28 to 40 vehicles? Bakit ngayon 1 taon na lumipas? May protection po ba siya? Nagtatanong lang kung di pa nasabi BBM at Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta. Wala lang, di ba? BOC ay buka din ang korupsyon. Sabi ni Ken Chogi, kasawat po ang BOC dyan, please note. Sabi ni John Abagin, what do you expect from an incompetent and corrupt government agency? Nakakasukan na talaga sila. Sabi ni Joy Guevara, you mean 2 out of 40? Lokohan to? Sabi ni Ronaldo, anong 12? 40 luxury cars lahat yun? Nagsinungaling na si Vizcaya at ramdam ko, kaya wala kayong nakita dahil inabisuan nyo na mga Vizcaya na itago kasi pati kayo dyan sa BOC
kasabwat. Galit yung mga netizens, mga kababayan. Nadamay pati BOC. Ayan lang po, mga kababayan, yung ating maiksing video ngayon. Click subscribe ninyo. Pakishare na rin po niyan ating video. Bye-bye po. God bless. Po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.